Palakpakan po natin ang Diyos na may isang million kang tatanggap ng Panginoon. Wala, 1,000 lang yan. 1,000 lang talaga. Sinabahan ng hiyaw para milyon. Hallelujah. Okay, so, ang ating pong topic sa oras na ito ay makikita po sa Bible. Siyempre, no? Okay. Acts chapter 1, verse 2, sorry. Acts chapter 2, verse 1 to 4. When the day of the Pentecost come, they were all together in one. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind come from the heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw that seems to be the tongues of fire that separated and come to the rest of each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Sabi mo po, filled with the Holy Spirit. Amen. And began to speak in other tongues as the Spirit enabled to them. Lord, Holy Spirit. Grabe. Ikaw po ang aming pag-aaralan sa oras nito. Patuloy ka magpakilala po sa amin. Teach us, O Lord. Alam ko, Lord, may gagawin ka, Panginoon. And I pray the deliverance will come today, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po muli natin ang Diyos na buhay. Amen. Pwede na po kayo umupo. Alam ko naman, paborito po natin ang upuan. Every time po na tayo po nakatayo. Hindi naman pwedeng lipitin ang upuan nun. Hindi ka. Tayo ay naging batanggen na. Okay, so kung makikita nyo po, the last few weeks na ako po ay nag-share, ay kung napapansin nyo, I'm sharing the book of Acts. Okay. So the last topic po natin ay, ano nga ba yun? Ayan, nagtago sila ng mga mukha. Yung bago kaya tanongin ko. Ano yung last topic po natin? Nung ako po ay nag-share about the sa book of Acts. In chapter 1, verse 12 to 21. Ano nga, 24. Yeah, the last 26. Ano pa? Wait for the promise. Yes, wait for his promise. At yun po ang grabe. Di ba nung una, kailangan natin ng ma-feel ng banal na spirito ng ating Panginoon po ay na-ascend sa langit. At ang bili ng Panginoon ay wait. At dito po, makikita po natin, pag binasa po natin ang buong chapter ng chapter 2 is all about the Pentecost. So, at in chapter 2, dito po na-fulfilled yung promise. Amen po ba? So, on the Pentecost in the Old Testament, after the resurrection and the ascending of Christ, the disciples were gathering in the house in Jerusalem. So, napag-aralan po natin yun, na sila po ay bumalik, di ba? Bumalik po doon sa upper room. Sabi ko nga po, may sinasabi sila sa theologies, this upper room was been the place, ito po yung place na yung nagkainan sila ng the Last Supper. So, talagang malaki. At sino-sino nga po ba na andoon? At sino pa po? Si Jesus nasa upper room. Nung bumalik na po sila doon, sino po ang mga doon? The 11 disciples, the apostle, and then yung 120 na tao na bumalik po doon sa upper room. Doon po yun dun sa chapter 1 na sinabi nga po doon. So, ang ating pong pag-aaralan ay ang pinamagatan ko po ng presence, purification, and power. Presence, purifications, and power. Okay, so talagang grabe po. Habang sabi ko po kay Tita Tess kahapon, sabi ko, Tita,
Doon na po ako sa church matutulog, dito po kagabi. At biyaya naman po ng Panginoon, every time po ako na nagpapaalam ng dito matutulog, ang nangyayari, hindi ako natutulog. So, dapat pala ang paalam ko, tita, doon ako sa church para hindi ako matulog. So, as in, hindi ka po talaga matulog. Makahiga ka lang, pero as in talaga parang lagi kang kinakausap ni Lord, yung ganun ba? Tapos maaalala mo pa yung sasabihin ng mga pastor na nakatira dito na bibigla magda-drums, hinahantay ko naman para mag-worship. Eh hindi nakasaksak, baka hindi tumunog, no? So anyway, so ang body po natin is of course the presence of God, the purification of the Spirit, and the power of Jesus. Okay? So, medyo dinaanan ko na lang ng konti kasi alam na naman natin yung chapter 1, di ba? So, yung una na nag-prepare sila, nag-pray sila, di ba? At umanap po sila ng kapalit ni Judas. Sino nga ba yung nakapalit ni Judas, Ate Maribel? Sino yung kapalit ni Judas? Masakit ulo mo. Si Ate si Matias. Yan. Yan po ang naging kapalit ni Judas. So, tulad din po ng mga disciples, siya din po ay namatay na thrown by the stone. So, first body po natin ay mabilis lang to kasi gusto ko po na, sabi ko kay Holy Spirit, hayaan mo lang mabilis dahil gusto ko maranasan natin yung grabing presence of the day of the Pentecost. Amen po ba? Gusto niyo po ba? Amen! Amen! So, the presence of God, sabi po dun sa verse 1 ng chapter 2, when the day of the Pentecost come, they were all together in one place. So, the day of Pentecost. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng Pentecost? Ang Pentecost po ay ito po ay ang ibig sabihin ay 50 days. Sabi, is a fall of 7 weeks and 1 day, 50 days after the Sabbath, that course during the week, long fast, unleavened bread. Ito po ang time na, sabi ko nga, the Passover and then the Pentecost. Ito pong Pentecost ay sila po ay, kung makikita nyo po sa Leviticus chapter 23:15 to the following, sabi doon, from the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count out 7 full weeks, count of 50 days up to the days after the 7th Sabbath, and then present offering the new grain to the Lord from wherever you live. Bring 2 loops made of 2 tenths and ephod of the finest flour baked with yeast. Kung makikita niyo po dito, ito ang the day of the Pentecost is the first time that the Lord asked the Israelites gumawa ng bread ng may yeast. Lagi po siya nagsasabi, when you offered the bread, ay kakain kayo walang yeast. Bakit po ba ang yeast? Bakit laging sinasabi ng Lord na walang yeast? Kasi ang yeast, di ba, kahit maliit yan, pag isinama mo lumalaki. So, ang gusto ng Lord, pag nag-o-offer sila, walang yeast, para purify po sila, pure. But this time, kung makikita niyo po, on the day of the Pentecost, sinabi ng Lord, gumawa ka ng bread with yeast. Ang sabi po sa theologies, ang ibig sabihin niyo po, the Lord welcome all the Gentiles. Okay? The Jewish and the Gentiles. Ang ibig sabihin po doon nung may yeast. Kasi, siyempre, tayo mga Gentiles, hindi naman natin kilala ang Panginoon. So, iba-iba ang ugali. Diba? So, kaya on that time, sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng bread na may yeast. At the Pentecost is all about the harvest, the first fruit offering. The first fruit offering. So, kung makikita niyo po doon, nung nag-ascend ang ating Panginoon in the heaven, is 40 days. And He asked the disciples, the 120 disciples na bumalik doon sa upper room, ay naghantay sila ng 10 days. Sabi ko nga, ang paghihintay, di ba? Isang oras lang, isang minuto lang, naiinis ka na eh. Eh, yun 10 days. But they do is,
ang ginawa po nila, they get together, diba, yung presence sa Lord, and sabi doon, they seek the presence in the upper room, sabi nga doon sa verse 30 na 1, but perhaps some place in the temple, sabi doon, yung place na yun daw, pwede daw yun yung sinasabi sa Luke chapter 24, verse 53, na yun po ay temple. Okay, temple. So, pwede po daw yun ang sinasabi na ang ginagawa nila doon ay seeking the presence of God. So, bakit po ba tayo pumupunta sa church? Para bumakita yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Bukod sa namimiss mo yan, namimiss mo yung presence of God. Amen? Hanapin mo yung katabi mo. Yan. Diba? So they get together. The personal, ang ginawa po na nila doon, ay nagkaroon po sila ng time na personal na ma-revive at ma-renewed. Diba? Gusto nilang ma-revive, ma-renew sila, at nagpunta sila doon to humble themselves. Ano ba ginawa nila doon? They pray and with supplication. Pagpapakumbaba. Eh pag pumunta tayo dito sa church, habang nananalangin tayo, minsan naalala ko si Ate Lilibet. Asan ba siya? Okay. Naalala ko si Ate Lilibet na once na nag-intercession po dito, eh nag-aasikaso po ako ng computer, yung PowerPoint po ng sa worship. Sabi niya, guys, nakakadyan. Ay, kasi po, pray tayo, huwag kang galaw-galaw dyan. Hindi na ako gumalaw. Nalito. Siyempre, susunod ka sa leader, di ba? Dahil hindi ako, sige, hindi na ako galaw. Nung natapos na, galaw ka na. Kasi, grabe yung, alam niyo po ba, kahit ganun siya, alam niyo, grabe yung desire niya na she want to dwell in the Holy Spirit. Kaya minsan nakaka-guilty pag may nananalangin ay tayo ay kung ano-ano kinakalikot natin. Amen. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Di ba? Seryoso yan pag nanalangin. Hindi yan kumikilos, Stephanie. Okay? Nagpunta po daw sila doon to humble and to renew themselves. Okay? Nag-get together para makita nila ang presence of God. So, pag tayo nagdi-devotional dito, natawa nga ako kay Lynn, dumating po siya ng 8:55? 8:50? Eh pala, 7:50 pa lang. Sobrang excited niya magdi-devotional na daw kasi. So, sabi ni, patay pa naman sa oras, nagsisinungaling pa. Diba? Sobrang excited. Sana laging ganun. Hindi lang dahil naka-assign ka, kaya ka nagra-rush. Di ba? Tawa. Kaya nagra-rush ka. Ako, naka-assign ako talaga. Magkapalan, di ba? Kasi naka-assign ka manalangin. What if, dahil merong alam mo may devotional every 7:30, lahat tayo na andito na. Di, ang saya. Tingnan mo ulit katabi mo. Tingnan mo. Di ba? Ang saya, ganun po ang ginawa nila. They were all together. They seek the presence of God. Kaya nga sabi doon sa verse 1, di ba? Ng chapter 2 ng Acts, sabi niya, ay, when the day of the Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Grabe, no? Ang sarap. Bakit hinahantay nila yung pangako ng Lord? Hinahantay nila yung pangako ng Diyos. Tayo, nananalangin tayo dahil hinahantay ko na yung pangako ng Diyos sa atin. Diba? Kung naghahantay din ako, wala pa. Pero okay lang. Sabi, alam niyo po, natawa. Tinext ko si Pastor Alan. Sabi niya, Pastor, I'm really blessed in your last message that we really need a partner. But I don't have a partner. Sabi niya, okay sis, iluhod natin yan. Diba, masarap yung
ka. Di ba, iba yung may kasama ka. Para kung hindi ka na, di ba, basta iba. Okay? So, iluluhod ako ni Pastor Alan. Thank you po. So, that is the presence. Ginawa nila, nagsama sila. They all together go in the upper room. So, nagpupunta po tayo dito ng 7:30, lalo na yung mga workers, mga worshiper. Hello, katok-katok kayo dyan. 7:30, dapat na andito ka na. Nagra-rush ka. Ilan lang ang nasa devotional. Sabi nga ni Miles Monroe, si Dr. Miles Monroe, nung nabubuhay po siya. Sabi niya, when I announced that we have a service for healing, napakadaming tao. Millions of people pumupunta din sa gathering. Pag sinabi niya sa church, we have a intercession, prayer meeting. Wow! 10 lang ang dumating. Pero hindi natin alam, prayer is the most important thing. Palakpakan po natin ang Diyos. Number 2, purification of the Spirit. Ano po nangyari doon? Sabi doon sa verse 2. And suddenly there will come a sounds from heaven as the rushing mighty wind. Wow. And it filled with the whole house where they were seated. Meron daw rushing wind. Naalala niyo po, when the Lord told to sa mga disciple niya sa John chapter 20:21, hiningahan na po ng Panginoon ang mga disipulo. It means the Holy Spirit is with them. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, si Holy Spirit nasa iyo na. Ano po yun sa Genesis chapter 1? Then the Spirit of God, He breathed yung wind of the God blowing over the water and the newly created the earth. Ibig sabihin po, yung breath, yung Diyos, di ba si Holy Spirit is God? So the Holy Spirit, when you accept the Holy Spirit, you accept Jesus Christ in your life, hiningahan ka na ng Lord. Kasama mo na ang banal na Espiritu. Because the Holy Spirit is God. At nakita natin doon, sabi niya, the mighty wind. Yun po yung Spirit of God. Ang ibig sabihin po ng mighty wind is that is the Spirit of God. At sinabi doon, the fire. May fire na dumatay, sabi doon sa verse 4. Sabi niya, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in the other tongues in the Spirit gave in utterance. Doon po sa iba, sabi niya, may fire. Ang fire po, at the meaning of fire is the presence of God. So, ibig sabihin, when the Holy Spirit is in us, andyan na yung fire. Andyan na yung fire ng Lord. The symbol of the fire is the divine presence of God. Kaya naalala niyo si Pastor Ken? Fire! Fire! Because he wants the presence of God be here. Nung last Wednesday po, may umatin dito, bago lang po siya. Sabi niya, sis, pagpasok ko sa church, grabe yung naranasan ko. I feel the Lord is in here. Ikot po siya dyan, ikot siya. Tapos sabi niya, pero actually kasi ang day off ko, Tuesday. So, nagpaalam na po ako kay Tita Tess na, Tita, baka magkaroon tayo ng Tuesday group. So, Bible study muna kami sa labas, kukuha kami ng tao, at pinayagan naman po tayo doon ng ating elder. And then, nakaprepare na kami lahat, biglang nag-text kay Carlin, ginawang Thursday yung day off ko. Grabe ang kaaway, no? Pero hindi mananalo yun. Next month, Tuesday na siya. Kaya baka, in God grace, magkaroon po tayo ng Tuesday group. Amen? At patuloy pa rin po nating ipag-pray ang Monday at ang Wednesday. So, yung fire, nakita niyo po yung kay Moises? Di ba fire? That is the divine presence of God. Gusto ba natin maranasan yun? Purify. Habang pala tayo
ay nananalangin, habang ikaw ay umaawit, habang sinisik mo ang presence ng Lord, na purify ka, na edify ka. Na edify tayo. Grabe. Sabi ko nga, grabe naman. At sabi dun sa verse 4, the power of, mabilis lang no, kasi gusto ko po talaga maranasan natin yung day of Pentecost, this day, itong oras, hindi lang ngayon, araw-araw natin maranasan. Kasi parang nagkaroon ako ng banal na inggit, Lord. Grabe. And the power of Christ, sabi doon, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak on other tongues as the Spirit enabled to them. They speak in other tongues. Sabi nga doon, yung mga nandoon sa Jerusalem, because of the day of the Pentecost, marami pong tao doon, iba-ibang nasyon. Ang day of Pentecost, ang sabi is between the March and April. So sa atin, mahal na araw, madami talagang tao. So madaming tao, siyempre dun din yung time na merong mga turista, pumupunta ng Israel. Di ba? Sino gusto punta ng Israel? Di ba? O, pupunta tayo. Bukas na tayo pupunta, tapos yung natin service. Okay, so, ibig sabihin, when the Holy Spirit come, meron pong nag-speaking of tongues at narinig. Okay? Narinig ng mga tao kung ano yung sinasabi nila. Ako nandoon, pakinig ko sa kanya, may sasabi sila ng Tagalog. Naalala ko, sabi ko nga, nung na-share ko na po kasi ito sa kay Carlin. Niya, ate, paano yun? Di nagkakagulo-gulo sila kung salita nila Bisaya, paano narinig nung mga tao. Sabi ko, parang siguro sa akin, kasi nangyari po sa akin, I don't know kung na-share ko na po sa inyo. Nung nasa baba po tayo, si Nanay Clara, kilala niyo po? Okay, si Nanay Clara, tapos si Grace, kilala niyo, yung worshiper, okay? So, nasa baba po tayo, may boarding house po tayo dyan, sa kabila. So, sabi ni Nanay Clara, sabi niya, Jean, punta tayo ng Shamshu po, I want to buy computer. So, lumabas po kami dahil wala naman akong pasok. Residente na tayo ng Hong Kong. So, nung wala pa, pagbaba namin po diyan sa biglang dinampot po si Nanay Clara. The outknowing, overstay na pala siya ng 8 months. Overstay na pala siya ng 8 months. So ako naman, tsaka si Grace, naghahawak po talaga kaming gano'n. Tapos ako nanginginig ako, without knowing, nag-speaking of tongues na pala ako. Maya-maya po, ito po talagang grabe. Sabi ko, totoo na naririnig nila kung ano yung, kung nagsasabi kang rabashikirabam, pwede yung dating yan Chinese sa kanila. Kasi ganun po nangyari sa akin. Habang nanginginig ako, yung police na babae lumapit sa akin, sabi niya, your friend is okay. Sabi niya ganun. You know why? You speak, pwede naman niya hindi sabihin sa akin, di ba? Pero kinilir niya, you speak Mandarin so well. Hindi mo mag-Mandarin. Ang alam ko lang sa Mandarin, ni hawa, ay ni. Pero nagpapatunay doon, when we are speaking of tongues, somebody na nakaririnig nila kung ano yung sinasabi mo. That is the interpretation of tongues sa kanila. Kaya nga po, pag ako nasa Macau, dahil nasa ground floor po kami, sinasabi ko lagi sa Panginoon, Lord, let the power of the Holy Spirit, let the Pentecost come here. Hayaan mo yung word namin marinig nila sa salita nila. Bilang pag gano'n ang panalangin namin, may mga inchik kaming kasama sa loob. You see how powerful is the power of Jesus, the power of the cross, the power of resurrection. Kung hindi nabuhay ang Panginoon, paano? Sabi ko nga, nasa atin na po ang banal na Espiritu. The Spirit is continue in filling us. Ang problema sa atin po lahat, ang sabi po doon, ay the seeker need to be filled by the Holy Spirit. Ang seeker po ay kailangan na ma-filled with the Holy Spirit. Ang problema, ito po yung tanong ko. Ang bilis na, nasa conclusion na ako.
Sabi ko, Lord, why yung gift ng Holy Spirit, they have 9 gift. Tama? Hindi ko natatanungin. May 9 gift tayo ng banal na Espiritu. Pero bakit sa 9 gift na yon, sabi ko sa Panginoon, bakit sa 9 gift na yon, inuna mo ang speaking of tongues? Remember, the Holy Spirit is in us already. He is God. The tongues is the gift. Kay gift po yung tongue. Yung speaking of tongue, actually sa ibang translation is speaking in other language. Kaya ginawa nilang tongues in other translation. So, sabi ko, Lord, bakit? And then the Spirit revealed me because that is the easiest evidence for us na makita na ikaw ay lingkod ng Diyos. Eh kung paano inuna ng Panginoon yung miracle? Hindi mo pa na i-declare ang gospel. Paano nangyari yun? Delay yan, tapos nakalakad na. Paano nangyari yun? Basta yun lang yun. Pero inuna ng Lord ang speaking of tongues because He want to edify. Gusto niya na ikaw ay i-release, i-preach mo yung gospel. Para ipakilala mo, kung mababasa po natin, anda na sa susunod, yung makikita natin, this in the book of Acts is the first time that they shared the book of gospel. Yung Matthew, John, Luke, and Mark. Kasi ang Acts is the first church. Diba? So, ang inuna ng Panginoon is the speaking of tongues. Sabi nga dun sa sa Mark chapter 16, 17 to 16, 17, he who believes, but ikaw ay naniwala. Okay, sabi niya, he who believes and is baptized will be saved, but who does not believe, he will be condemned. And ito maganda. And those signs will follow those who believe in my name will cast out the demons. And sabi niya doon, they will speak with new tongues. So pag ang banal na espiritu nasa iyo na, when that, sabi doon, pag nag-speaking of tongues ka, ang demonyo lumalayo. O baka pag nag-speaking of tongues yan, bigla lumayo yung katabi mo. When you believe, ibig sabihin, ang speaking of tongues is all for all believers. Ang matindin doon, makukuha mo, you can cast out the demon. Matatanggal mo lahat. Ang problema, ito nga problema sa atin. Ang problema sa atin, lagi lang tayong nagsisip with the Holy Spirit. Gusto mo lang magsip, hindi ka. Sabi ni Paul, di ba? Kailangan mag-drunk ka. Kailangan malasing ka sa banal na Espiritu. Eh, ang problema, pag andyan na si Holy Spirit, wala na. Hindi mo na maranasan. Si Holy Spirit para yung tubig sa tap. Pag gusto mong mag-flow, grabe kang mapifeel. You can cast out the demon. The deliverance will come. Amen. Kata naman, deliverance will come. Stephanie, hindi naman ikaw yun. Okay? Sinabi din yan sa Isaiah chapter 29, verse 9 na sabi ni Isaiah, huwag kayong magpakalasing. Magpakalasing kayo sa Espiritu. Di ba pag sino po dating nanginginom? Kami dalawa lang ni Kuya. Grabe naman kayo. Pag ikaw po yung mga manginginom, Kuya, di ba? Kahit lasing ka na, inahanap mo pa yung alak. Sige ka na pa ng inom. Dapat, dahil si Holy Spirit nasa atin na, malalasing ka pa lang, hanapin mo pa yung presensya. Kaya lang, lalasingin ka na sa toink. Parang ayaw naman dumating ni Holy Spirit. Pagod na ako sa oras, tapos dito nananalangin, wala pa rin. Pero now, in His presence, na-purify ka with the power of the Lord Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo? Do you believe?
Do you believe that great mighty things will happen on earth today? Did you believe that great mighty things will happen today? Hallelujah. Sabi ni Paul, we are the temple of God. Templo ka ng Diyos. Huwag mong hayaan na patay si Holy Spirit sa'yo, natatanggap mo lang. Huwag mong hayaan na hindi nag-work si Holy Spirit sa'yo. Kaya nga habang nagtatrabaho ka, mag-thanks ka, kita mo. Tapos mo ng lahat, nasabi mo pa ka na, what can I do, ma'am? I'm finished. Di ba? Parang hindi ka napagod. Sabi mo, pag nagtatrabaho kay Kuya Kari, sabi ko, anything to do? Finished, Chin. Okay, I go home. Bakit pag habang nagtatrabaho ka when you talk to the Holy Spirit, when you ask the presence of God, masarap ang luto mong ulam, Sabi nga ni, last na po, tapos, sabi ni Weng, si Tatakatak. Tita Kaisan, sabi niya, pinagluto daw siya ng amo niya. Alam niya maalat. Pag scoop daw ng amo niya, it's so delicious. Sabi niya, thank you Holy Spirit, alam ko naman maalat. Pero sabi ng amo, wow, it's so delicious, you cook again. Ano kaya gagawin ko? Ganun uling kaalat. You see, the Holy Spirit, the Holy Spirit is God, is in you. You only to do is to believe. Only with, sabi ni Ate Weng, bakit kaya yung mga ibang churches, grabing mag-win ng soul? Maybe because they always drunk in the Spirit. Tayo kaya? We always drunk in kwentuhan. We always drunk. Saan ka kaya nadadrunk? Ba't kaya hindi tayo makawin? Question ko pa rin sa Lord, bakit Lord? Ang dami naman nawiwin. Like, dahil nakakalungkot po. Andiyan si Mami Lu. Nakakalungkot. Wala nang Monday. Only one person. Ang Wednesdays is sometimes 1 or 2 person. Sabi ko, bakit kaya? Because we never ask them to feel to drunk in the Spirit. Ang problema, hindi naaalagaan. Pag nawala na, okay lang. Puno tayo, diba? Bakit wala? Remember, we are the temple of God. When you believe, nakita niyo po dun sa book of Acts, when they are speaking of tongues, they start to evangelize. Ilan po hindi pa sila nagsasalita. Nagtatangs pa lang sila. And the Spirit na ipinai-interpret ng banal na Espiritu kung ano yung sinasabi nila. Ilan po ang naligtas? 3,000 person. Pwede po mangyari na habang naglalakad ka sa Central o habang naglalakad ka sa trabaho mo, nabababashit ka na bababa. Sis, ano yung sabi mo? Bababa. Then you will explain. Pwedeng naiintindihan niya yun. Pwedeng pinaiintindi ni Holy Spirit because yung person na yan nakaprepare na para sa kingdom of God. The problem po sa atin, nakita ko lang, kulang po tayo sa drinking of the Holy Spirit. Kulang tayo doon sa paghayo na kasama mo. Yes, we prayed. Ba't wala tayo nawiwin? Bakit nawawala? Nakakatawa nga si Kuya, di ba? Kahit hindi, ay siyempre busy. Pero I know, yung mga dadalhin pa nyo, nating mga tao dito mag-i-stay. Bakit? Makikita nila, grabe naman ang presensya doon. Grabe naman yung mga tao doon.
church, we need to feel, we need to renewed, we need to revival para maranasan natin muli ang banal na Espiritu. Hayaan mo, in this, pwede na po tayong tayo. Sa oras na ito, let us see the presence of God. Let us